Hello guys, magandang araw po sa inyo. Ang isi-share ko sa inyo ngayon guys ay simple lang naman. Marami kasi nagtatanong sa akin na mga baguhan kung ano daw pagkakaiba ng relay at saka yung kontaktor. Ito kasi yung kontaktor natin guys at ito naman yung relay natin, no? Ano daw pagkakaiba sa dalawa? Kung titignan natin guys, malaki talagang pagkakaiba, no? Ang kontaktor malaki, ang relay maliit. Ngayon, tingnan natin ngayon sa drawing para ating makita, no, ang pagkakaiba nila. Kung makikita natin dito sa drawing, guys, ang pagkakaiba nila sa kontaktor natin at saka sa relay, kung titignan mo, pareho lang, no? Kung mayroong maintaining contact ang magnetic contactor, ang relay din, mayroon din siyang maintaining contact, no? Pag i-press kasi natin yan, magko-close ito, gagana ang magnetic contactor natin. Ito na siya, no? Tapos itong relay din, ganun din. Pag i-press natin to, magko-close ang contact nito, gagana ang relay natin. Ang pagkakaiba lang nila guys, itong relay natin, hindi to pwede kabitan ng overload. Itong overload natin para sa motor. Ang contactor natin guys, dinesign siya para magkaroon ng malaking load. Kaya niyang patakbuhin ang ating 3-phase motor. While sa relay, hindi niya kayang patakbuhin. Dahil maliit lang siya, no? Kung lalagyan natin ito ng 3-phase motor, may possibility masusunog ito. Ngayon guys, ang pagkakaiba nila guys, itong relay guys, design lang ito para sa control. Kung ipapa-activate natin yung control natin, pwede tayong gumamit ng relay. Para sa activation lang ng control ang relay natin. While sa contactor, ang contactor natin, activation siya para sa ating motor. Yun ang pagkakaiba nila guys, no? Kung mayroong maintaining contact ang relay, mayroon din ang contactor. Kaya lang, pagkakaiba lang nila, gaya ng sinabi ko, ang relay, hindi natin pwedeng lagyan ng motor, magkabit tayo ng motor, while sa contactor, pwede tayo magkabit ng motor. Yun ang pagkakaiba nila, no? Makikita nyo naman ang laking diferensya, maliit lang ang relay, ang contactor ay malaki. Ang contactor natin guys, mayroon siyang dalawang circuit. Una, yung tinatawag nilang control circuit, kung saan nakakabit yung push button natin, na stop push button at saka yung start push button natin. Pati yung sa maintaining contact, sa normally open at saka normally close. Tapos ngayon, ang pangalawang circuit, yung tinatawag nilang power circuit, kung saan naman nakakabit doon ng overload at saka yung 3-phase motor natin para mag-activate. Ngayon, ang dalawang control na yan ay magkaiba. Iba ang wiring sa control circuit, iba naman ang wiring sa power circuit. Lagi po nating tatandaan yan guys na ang contactor mayroon tayong dalawang circuit. Yung tinatawag nilang control circuit kung saan nakakabit yung push button at ang pangalawa yung power circuit kung saan naman nakakabit ang motor sa ating overload. Itong relay natin, ginagamit lang ito para sa control, activation ng control, magagamit ito kasi ang contact nito hindi naman gaanong malaki. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.